Ngayon mga kaibigan, ito na po ang huling bahagi ng aking mensahe. Ngayong Good Friday, naway lahat po tayo ay matuto, lahat po tayo ay magbago, kasi lahat naman po tayo ay nagkaroon ng pagkakamali, lahat naman po tayo ay naging makasalanan, lahat naman po tayo ay may mga nagawang pagkakasala sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Hihingi lamang po natin ng tawad yan at lilinisin tayo ng ating Panginoon at huwag na nating babalikan mga kaibigan. Kasi ako, i-share ko po ang buhay ko sa inyo mga kaibigan. Ilang beses po ako nadapa, ilang beses po akong bumangon, nadadapa, bumabangon, nadadapa, bumabangon, subalit hindi po ako sumusuko. Lagi po akong lumalapit sa ating Panginoon. Minsan nga ninais ko na magtapusin ko na ang buhay ko, magpakamatay na po. I want to end my life because of so many problem, because of so many things na hindi ko na makayanan, kasi naandyan yung gumanda ang buhay ko. Subalit pagdating ng araw, pinag-interesan lamang po ng kapwa, ng mga kakilala ko, ng mga kaibigan na pinagkatiwalaan ko. Kaya huwag kayong magbigay ng tiwala masyado sa inyong mga kakilala, sa inyong mga kaibigan. Lubos na magtiwala kayo sa ating Panginoon, dahil ang tao ay tao lamang, nagkakamali po yan. Marupok ang tao kung minsan, mapanghusga ang tao kung minsan. Pero ako naging matibay, ako naging matatag sa ilang bisis ko na pagkadapa at pagbangon. Dahil pinanghawakan ko ang mga salita ng Diyos, pinanghawakan ko ang kanyang turo, ang kanyang payo. Laging nariyan po siya. Every time na madadapa ako, ibinabangon niyo po ako. Nagkaroon na po ako ng maraming mga material na bagay na yan, lupa at bahay, ang mga sasakyan, marami na po mga kaibigan. Pero lahat yan nawawala, lahat po yan naglalaho. Pero ang Panginoon kailanman nariyan lagi, tutulungan kanya. Huwag niyong ikasamaan ng loob, huwag kayong magdamdam. Kung kayo man ay nawalan nito, nawalan nun, idalangin niyo, pagdasal nyo. Ako sa totoo lang mga kaibigan, napakarami kong naging mga experience. May mga umuutang sa akin, may mga humihiram sa akin, libo, thousands of pesos, 100,000 of pesos. Pagdating ng araw, hindi ka babayaran. Ganun ang tao eh. Pag alam nila na meron ka, lalapit sa iyo yan. Darating sa iyo yan. Magbibigay ng kung ano-ano, magre-regalo ng kung ano-ano. Halos subuan ka, kakaibiganin ka. At pag nakuha na ang iyong tiwala, asahan mo. Kaya kinakailangan mag-ingat ka, dahil uunti-untiin ka niyan ibagsak. Andyan yung sisiraan ka, andyan yung kukunin lahat ang mga kayamanan mo. Dahil ganun ang tao, hihiraman ka, uutangan ka, pero pagdating ng araw hindi marunong magbalik. Kaya ang may papayo ko, dahil maraming namumblema pagdating sa mga utang-utang na yan. Kung meron ka, if you have more than enough, bigyan mo na lang. Huwag kang magpautang, kasi aasa ka, masasaktan ka lang. Dahil talagang mahirap magbalik. Kung gaano kabilis na iyong ipinahiram, ang iyong pera, ang kanyang pangangailangan, ibinigay mo, ang pagbalik ay napakahirap mga kaibigan. Abutin ka ng taon-taon hanggat saan dyan magdidemandahan. Kasi ganun na po ang nangyayari ngayon. Dahil ang tao, nagiging ganid, nagiging sakim, nagiging sugapa. Hindi na po maganda ang ginagawa mga kaibigan. Kaya huwag tayong magtitiwala. Kung meron ka, bigyan mo na lang sila. Huwag ka namang pautang upang hindi ka masaktan. Kasi sabi nga, ang utang na loob ay walang kabayaran. Kahit nakapagbayad ka na, andun pa rin yung utang na loob. Dahil kung hindi ka tinulungan nung ikaw ay nangangailangan, asan ka? Kung hindi ka dinamayan sa iyong problema, asan ka? Kaya walang kabayaran, walang katapusan ang utang na loob. Kaya lagi niyong tandaan yan. Kaya hanggat maaari, iwasan niyo ang mangutang at iwasan niyo rin ang magpautang upang hindi kayo masaktan, upang hindi kayo mahirapan, magdamdam o mamblema. Kasi talagang sa panahon ngayon marami na ang ganyan. Marami na mga scammer, mga manluloko. Nung dumating ang social media, ang dami na mga kasamaan, mga kalaswaan. Makikita nyo sa mga YouTube, sa mga social media, lalo na sa TikTok, ang mga lalaki ikinakasal sa kapwa lalaki, babae sa babae, kasamaan, kabastusan, mga kalapastanganan, mga makamundong bagay mga kaibigan, makikita nyo. Mga nagbabiral pa po yan. Kaya huwag tayong patatalo, huwag tayong panadaig. Huwag natin tangkilikin yung mga ganon na kasamaan mga kaibigan. Bagkus ipagdasal natin na magbago sila. Ipagdasal natin na hanguin sila ng ating Panginoon. Baguhin sila, dahil hindi po yan karapat-dapat sa ating Panginoon. Yan po ay karumal-dumal sa ating Panginoon mga kaibigan. Huwag natin tatangkilikin ang mga ganon mga panuorin. Lalo na ang ating mga anak, ang mga kabataan. Gabayan po natin
patnubayan natin dahil responsibilidad natin yan mga magulang upang sila ay ating gabayan, turuan ng tama. Kasi sa ngayon, iba na nga ang panahon. Noong araw, napaka magagalang ng kabataan, marespeto, walang kasamaan. Meron man kakaunti, mabibilang mo sa iyong daliri. Subalit ngayon talagang laganap ng kasamaan. Mga batang maliliit, nagmumura, minumura ang magulang, inaaway ang magulang, andyan yung sinusuntok ang magulang, sinasaktan, iniiwanan ang magulang. Alam niyo po, napakahirap ng buhay ng tao. Ang mga magulang nagpakahirap upang palakihin ka. Tapos nung lumaki, pinabayaan mo ang iyong magulang dahil matanda na. Ganun lang kasi ang buhay, palit-palit. Nung isinilang ka, inalagaan ka hanggat lumaki, tinuruan ka, pinalaki ka, pinakain ka. Pagdating ng araw, kakailanganin din ng magulang na ikaw naman ang tumulong sa iyong magulang dahil hindi naman tayo palakas ng palakas habang tayo'y tumatanda. Pahina tayo ng pahina. Mga kaibigan, ako nga, nung isang araw lang, napakalakas ko. Paggising ko ng umaga, bigla na lang din ako makabangon. Ang sama na ng pakiramdam ko. Kasi hindi natin alam ang buhay, hindi natin alam ang bukas. In just a blink of an eye, magbabago ang lahat. Sa isang kisap mata, maraming pagbabago. Kaya huwag tayo magtiwala sa kung ano mang bagay dito sa daigdig. Magtiwala tayo sa ating Panginoon. Kasi yun ang pinaka-importante, yun ang pinaka-the best mga kaibigan. Huwag tayong maniniwala ng kung ano-ano. Dahil alam niyo po ngayong araw na to, nagdeklara na nga ng state of calamity dito sa lugar namin, sa buong Cavite mga kaibigan. Kasi may laganap na naman na sakit na prestosis, whooping cough na talaga namang laganap na naman, hindi lamang dito sa aming lugar, kundi sa buong Pilipinas yata, nag-uumpisa na naman. Nais niyo po ba na bumalik ang COVID-19 upang makaranas na naman tayo ng hirap? Kaya ngayon nagdeklara na ng ganun, kaya kinakailangan iwasan natin yung pumunta sa mga crowded area, magsuot tayo ng face mask. Kasi mahirap po yan na sakit mga kaibigan, mahirap gamutin at talaga naman magdudusa na naman tayo kagaya nung nangyari noong 2019 na nagkaroon ng buong mundo ng pandemic na COVID-19. Kaya ingat-ingat mga kaibigan, yung sakit na yan, nalaganap na naman, nag-umpisa na naman yung prestosis na yan at saka yung whooping cough dahil mahirap po yan lalo na sa mga kabataan, mga bagong silang ng mga kabataan. Kailangan mag-ingat po tayo. Dahil ayun po ang mga nangyayari. Bakit pinapayagan ng Diyos na mangyari yun mga kaibigan? Kasi sobra-sobra na, laganap na ang kasamaan ng tao. Laganap na ang mga ginagawa na hindi mabuti sa ating Panginoon sa harapan ng Diyos. Karumal-dumal ang mga ginagawa na ng tao. Bumabalik na po ang Sodom at Gomora mga kaibigan. Hindi nga po ginunaw ng ating Panginoon ang Sodom at Gomora dahil puro kalaswaan, puro kasamaan, sumasamba ng kung ano-ano na mga sinasanto nila ang salapi, ang kung ano-ano mga kaibigan. Kaya kinakailangan talaga baguhin na natin ang ating mga sarili bago maging huli ang lahat mga kaibigan. Magbago na tayo. Ang masasabi ko lang, isa puso natin ang ating Panginoon. Magkaroon tayo ng humility sa ating mga puso. Huwag natin kalilimutan, nariyan ang ating Panginoon. Ang itinuro niya, pag-ibig, pag-asa, at pananampalataya. Hope, faith, at saka love. Importante po yan. Higit sa lahat, love. Higit sa lahat doon sa tatlo. Among the three, the most important is love. Pag-ibig po. Yun ang pinaka-importante. Kasi laganap na ang kasamaan. Ang magulang pinapatay na ng anak. Ang lulo pinapatay na ng apo. Hindi po ba no isang araw lang binalita na ang apo pinatay ang kanyang lulo? O asan ang pag-ibig, asan ang pagmamahal? Kasi laganap na ang mga droga, nagkalat, ang dami. Hindi na natin alam kung anong gagawin. Ang mga bilihin nagtaasan na. Kawawa po yung mga mahihirap, kawawa po yung mga nangangailangan ng tulong. Paano na po ang mga nangangailangan? Ipagdasal natin. Wala ka man material na bagay, pwede natin matulungan sa pamamagitan ng pagdadasal. Ilihan natin, ipag-pray natin na bigyan ng kalakasan, lalo na yung mga mahihirap sa mga liblib na lugar ng mga probinsya. Kaya nga ako nangangalap ng mga lumang damit na pwede pang mapakinabangan. Iniipon ko po yan at pag nagkakaroon ako ng time, dinadala ko po yan sa mga probinsya, binimibigay doon sa mga bundok, sa mga nangangailangan. Tulad nung ginawa ko na ako'y umuwi ng Bicol, marami po ako natulungan kahit papaano. Marami akong nabigyan na matutuwa ka, makikita mo ang ngiti ng mga matatanda sa ibinigay mong mga damit na maliit na bagay pero madarama mo ang kasiyahan sa iyong puso na ikaw ay nakatulong. Kaya maraming salamat dun sa mga nagbigay, lalo na po sa Ruhas family, wala po akong masabi dahil talaga ang Diyos mabait. Ako iniwan ako ng mga kamag-anak, iniwan ako ng mga kapatid, iniwan ako ng mga kaibigan, walang natira.
mga kaibigan, kundi ang Panginoon. Subalit ngayon, may ibinigay sa akin ng ating Panginoon, higit pa sa aking mga kapatid. Andyan ang Rojas family. Napakabait po nila. Pinunuan po nila ang mga pagkukulang ng aking mga kapatid. Yung hindi ko makita sa mga kapatid ko, nakita ko po sa kanila sa Rojas family. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa ating Panginoon sa Rojas family na ibinigay niya sa akin upang aking maging kapatid, upang aking maging makasama sa buhay. At masaya po ako na nariyan sila sa akin lagi, hindi nila ako kinakalimutan. Kaya maraming salamat sa inyo, Rojas family. At magmula po doon kay nanay na nawala na po, kinuha na po ni Lord. At napakabuti po niya, napakabuti po ni Inay, Inay Elena. Maraming salamat po nanay sa lahat-lahat. Kaya mga kaibigan, ako'y magpapaalam na po. Hanggang sa muli, huwag nating kalimutan, hindi nagtatapos ang lahat dito sa pagtatapos ng Holy Week. Marami po ang mga darating na pagsubok sa buhay natin. Kaya patuloy natin panatilihin ang puso na bukas sa lahat. Ang Panginoon lagi natin papasukin sa ating mga puso. Huwag tayong makakalimot. Ano man ang mangyari sa ating buhay, ano man paghihirap ang ating danasin, kumapit tayo sa Panginoon. Hold on to our Father in heaven. Hold on to Jesus kasi He's always there. He will never forsake you. He will never leave you. He loves us. He cares for us. Amen? Okay, bye-bye. God bless everyone at naway maging makabuluhan ang inyong Holy Week. Maraming salamat. Ito po ang inyong lingkod, si Froilan Snyder, Macri Shablo, na nagpapaalam.